resource speakers. Next slide. On sexual exploitation perpetrated by Kibuloy after victim is groomed and ready for sexual exploitation and victimization continued. Eto na naman si Torre at saka si si Marantan, ha? So, ididiin na naman nila. Again, this is another trial by publicity. 'Di ba? Kung ano-ano ilalabas nila diyan. Bakit hindi na lang may kaso na? Bakit hindi doon imbestigahan? Ito'y halatang halata. I mean, don't tell us na ito ay hindi trial by publicity. Ginagawa nating circus ang Senado. Hinahayaan naman ni Ontiveros maging circus ang Senado. Itong dalawang to, wala nang ginawa kung hindi idiin. Ewan ko lang, gusto ko matanong si Pulong Duterte. Bayad kaya rin tong mga to? Kung sinasabi niyang bayad yung mga congressman, ito kaya bayad din? Repeatedly through the years and by generation. Through his preaching with the inner pastorals, per narrative of the former pastorals, Kibuloy aimed to acquire 1,000 women anchored on the biblical story of Solomon, king of Israel, who had 700 wives and 300 concubines. Next slide. Kung ano-ano na pinagsasabi nila. Kung ano-ano lang bintang. May ebidensya pa? O puro pictures ng kwarto o puro salaysay ng mga galit kay, katulad nun. Sabi nila may hukay. Merong ginto kaya sila naghukay. Meron dang bunker kaya may hukay. Meron daw lagusan kaya sila naghukay. Ano ba hinahanap nila dong ginto? Meron ba silang nakitang lagusan? Tanong ko lang. Ang dali kasi magbintang eh. Believed to have victimized around 200 women already. Currently, PNP identified 68 female personalities of different ages whom were victimized by Kibuloy's sexual exploitation, engaged in strict fellowship with the inner pastorals to brainwash them of the purpose of illegal acts. Kibuloy capitalized on the existence of angels of death to sow fear among inner pastorals. Doon pumasok yung Yang sinasabi nilang angels of fear, angels of death, to sow fear among inner pastorals, yan po ay kalokohan. Kung merong angels of death doon, marami sa pulis doon patay. Huwag po nating lokohin ng taong bayan. We were there. Nakikita namin eh. Binibigyan pa nga ng pagkain yung mga pulis. Kung merong angels of death, nung natutulog sila, nung humihilik sila, definitely kahit man lang isang pulis may namatay. 100 o 1,000 pulis meron doon mamamatay. Kung may angels of death. Tanong, may isa ba? Kahit isang namatay na pulis. Meron bang isang pulis na nasaktan ng malubha na hindi na makagalaw, naputulon ng paa, kamay? May isa bang pulis na nabaril? Anong klaseng angels of death yan kung walang namatay? Di ba? Yan po ay mistulang kasinungalingan. Nandun kami. Kayo wala kayo doon. Siguro dadalaw lang kayo. Kayo agad. Ano ba yung mga pulis nyo hindi natutulog? Ang dami naming kuha, natutulog yung mga pulis doon. Kaya nga sinasabi ko, nuknukan ng mga sinungaling ito, mga ito. Alam mo, eto lang. Ang dami kasi nilang kwento. Ang daming naglabasan dyan.
Napahiya sila eh. Isipin mo, naghukay. Hindi lang kami nakakita noon. Even mainstream media. Hindi sila pinapasok doon sa hukay na yon. Marami silang kapalpakan at kahihiyan. Para ano idiin si Pastor Kibuloy? Yan lang po talaga ang istorya niyan. Kaya napaka-imposible itong mga pinagsasabi nila. Ang dali kasing magbintang eh. Yan po ang nagiging problema. Bintang kaliwa, bintang kanan, lahat ibintang nyo. Pero habang pinagbibintangan nyo, si BP Sara, si PRRD, at si Pastor Kibuloy, lalong palakas ng palakas. Kaya po tulungan natin tulungan natin si Pastor Kibuloy maging senador. Tulungan natin si PRRD. Tulungan natin si BP Sara. Pinagtutulungan sila. Yan na po ang galawan ng Pilipino ngayon. Na mga politiko ngayong nakaupo. Pero nakikita nyo naman, mas minamahal ng taong bayan. Ito mga ito. Sa akin lang, anong silbi nitong hearing na to? Bumabaha. Ginusto nyo pa rin yung hearing na yan. Para ano? Ipahiya lang si Pastor Kibuloy sa madla. Para siraan si Pastor Kibuloy. Yan na ba ang pag-aatupagin natin? Kami na-experience namin na yung mga kasinungalingang ginawa dyan kasi we were inside KOJC. Napaka-respetado ng mga babae doon. Nakita namin yun. Even yung mga babae doon, hindi namin pwedeng makausap ng matagalan. Hindi because bawal, but because kita namin kung paano ang respeto na ipinapakita ng mga lalaki ron sa mga babae at yung mga babae, paano nila nire-respeto yung kanilang sarili. Karespeto po. Ako, I'll tell you, in my honest opinion, hindi totoo yung mga binibintang nila. Lagi kami dyan. Araw-araw kami sa SMNI. Wala kaming nakitang bastusan ng mga babae doon. Trust us. Gaya ng pagbibintang nila sa mga Duterte ng kasinungalingan, ganyan din po ang pagbibintang nila kay Pastor Kibuloy. Wala pong angels of death. Loko-loko lang ang maniniwala dyan. Bakit? Ang dami ron eh. Ang daming natutulog na pulis. Wala ngang nasaktan. Yung hindi ganun. Kama. Obviously. Pero grabe silang rumispeto ng babae dyan. Maniwala po kayo sa amin. Grabe nila respetuhin ng babae dyan. Ako po, matagal po ako dyan dyan sa loob eh. At may mga experience din naman ako nung aking mga nakaraang kabataan patungkol sa mga babae. Malayo po itong mga babae dito. Very respectable sila. So wag niyo pong siraan itong mga ito. Huwag niyong siraan si Pastor Kibuloy nang wala naman kayong masabi kung hindi ang witness nyo ay yung mga miyembro na hindi napagbigyan. Yung mga miyembro na mayroon talagang problema sa kanilang sexuality. Yung mga miyembro na mayroon namang na tiwalag dahil may kalandian. Diba? Wala naman sila. I mean, naghukay nga sila doon ng walang kaibi-ebidensya eh. Tumama ba? Yan lang ang tanong ko sa inyo. May tumama ba sa kanila? Meron bang tinataguan si pastor sa ilalim? Yun na lang iisipin ninyo. May tumama ba sa mga pinagsasabi nitong mga ito? Ay kayo na lang humusga.